Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Marriage bans for June 23, 2024. The following are the couples who wish to contract canonical marriage. First announcement, Kim Trinidad and Rovi May Domogho, Ferdinand Perez and Joan Lawag, San Pedro Cathedral Parish, San Pedro Street, Davao City. Second announcement, John Nico Narandan and Eugene May Mapansa, San Pedro Cathedral Parish, San Pedro Street, Davao City. Louis Glenn Minabes and Joanne Marie Salmorin, St. Francis of Assisi Parish, Maa, Davao City. Kent Abe and Charis Pearl Guevara, Santa Ana Shrine Parish, Santa Ana Avenue, Davao City. Third announcement, Jimmy Kabangbang and Roweline Cobrado, San Pedro Cathedral Parish, San Pedro Street, Davao City. Jake Moriones and Ana Marie Cabamo, San Antonio de Padua Parish, Agdao, Davao City. Should you have information regarding any impediments of their forthcoming marriage, kindly notify immediately the parish office. Thank you. Mga pahibalo, ang Catholic Charismatic Renewal Services o CCRS sa San Pedro Cathedral Parish nag-aauhag kaninyo sa pag-apil sa Catholic Life in the Spirit Seminar karong Hulyo 8 hangtod 13, 2024 sa matag alas 6:30 sa gabi ngadto sa alas 9 sa gabi sa Parish Auditorium. Free registration. Alang sa dugang kasayuran, palihog tawag kay Sister Jenny or Jessie sa 227-8122 or text kay Sister Jessie sa 0951-650-3941. Daghang salamat. Kami nagahangyo sa inyong suporta alang sa atong Dinner for a Cause, a night of entertainment featuring Corde Band with special participation of singing priests sa Hunyo 26, Miyerkules sa alas 6 sa gabi sa Philippine Women's College and RSM Events Center, Huna Subdivision, Matina, Davao City. Ang kita alang sa kinatibuk ang pag-ayo sa atong katedral, ang mga tiket anaa gawas sa simbahan ug sa SEMCO. Alang sa dugang mga detalye, palihog pangutana sa Cathedral Office. Daghang salamat. Ang atong 8 ka mga reberendo diakono pagaordinahan sa pagkapari sa alas 9 sa buntag karong Hunyo 29, Sabado, pangilin ni San Pedro ug San Pablo ni ining tuiga sa San Pedro Cathedral. Reverendo Soren Helbero Abellanosa sa St. Francis of Assisi Parish, Maa. Reverendo Amil Espina Arado sa San Antonio de Padua Parish, Agdao. Reverendo Junel Etulie Bustamante sa San Roque Parish, Malabog. Reverendo Cecilio Lope Canico sa Holy Family Parish, Balyok. Reverendo Richchild John Saberon Cariaga sa San Pablo Parish, Huna Subdivision, Matina. Reverendo Angelo Celis Espinas sa St. Mary of the Perpetual Rosary Parish, Buhangin. Reverendo Julius Esponga Lugay sa St. Jude Shrine Parish, Malvar Street. Reverendo Alcris Gutierrez Panganiban sa St. Francis of Assisi Parish, Maa. Giauhag kadtong adunay mga pagbabag nga may kalabutan sa maong ordinasyon sa pagpaabot ni ini ngadto sa Arsobispo sa Davao, pinaagi sa pagsulat sa tinuod nga mga basihanan sa mga reklamo uban sa pangalan ug contact details sa nagpadala. Giauhag usab ang tanan sa pag-ampo alang sa atong 8 ka mga diakono. Daghang salamat. Ang schedule sa Santos nga Misa
sa adlawng kapistahan sa atong patron, San Pedro Apostol, karong umaabot na Hunyo 29, Sabado, mao ang mosunod. Alas 5, alas 6:30, ug alas 9 sa buntag, alas 12 sa udto, ala 1:30, alas 3 ug alas 4:30 sa hapon, ug alas 6 sa gabii. Daghang salamat. Sa kahilom, atong ipadangat ang atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan sulod niining santos nga misa. Ato usab ilakip sa atong mga pag-ampo ang misa pasalamat nga gihalad nila ni Nabunturan Integrated Co-op Davao Ecoland Branch. Ato usab iampo ang mga kalag nila ni Leopoldo, Cesar, Gregorio, Helen, Mr. and Mrs. Tubay, Chofisto Senior, Dedicasyon, Isidoro, Lydia, Esther, Porferio, Kansha, John, Helia, Reynaldo, Judith, Caleb, Roberto, Salvador, Rolando, Lucionito, Eugenia, Owen, Cirilo, Felipa, Policarpio, Antonio, Patrocinia, Juanita, Vicente, Juan, Marciana, Domingo, Alfredo, Danilo, Crispina, Hermenegildo, Milagros, Cleotilde, Jesus Pepito, Anastasia, Vicenta, Alfonso, Eulogio, Rufo, Richelio, Rodolfo, Agripina, Almira, ug ang tanang kalag sa purgatorio.
mga igsuon ko diha ni Kristo, sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Ania kita karon sa ikanapulog duha nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang atong pagbasa, nagpahinumdum kanato sa pagbadlong sa Ginoo, sa unos ug paghimata sa mga tinun-an, ug kanato sa kagamay sa atong pagsalig kaniya. Makakaton unta kita sa hingpit nga pagsalig sa Dios ug magtuo nga dili niya tugutan nga adunay daotang mahitabo sa iyang matinud-anong mga anak. Ang mangulo ni ining santos nga bangkete mao si Archbishop Romulo G. Valles, palihog manindog alang sa pasiunang awit.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaka ninyo. Maanaa usab kanimo. Adlaw nga Domingo na usab sa ordinaryo nga section sa church year tuig simbahan, aniya kita nakapundok sama sa sinudan sa simbahan, libot sa altar sa Ginoo, pagsaulog sa iyang handumanan ang santos nga misa. Busa mangandam kita alang ining maong pagsimba diha sa sakripisyo sa misa, pinagi pa sa makausapa pagginusol sa atong mga sala, sa pagsali gayud sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios, Makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako ug dako yamot, sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkadain sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit kong hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpapasalamat kami kanino. Nagadaig kami kanino, tungkol sa imong himaya, Ginoong Jesucristo. Anak sa Amahan, Ginoong Diyos Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalikutan kaluy
Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantaye kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo, niingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtakop sa mga ganghaan, aron pagpugong sa dagat, sa dihang mibuhagay kini, gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi karagayod kutob, anhira kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang hugma walay katapusan. Salamati ang Ginoo kay ang iyang hugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan. Nga nagpatigayon, diha sa kalawran. Sila nga nakakita sa mga buhat sa Ginoo, ug sa iyang mga katingalahan, diha sa kahiladman. Salamati ang Ginoo kay ang iyang hugma walay katapusan. Nagpakitabang sila sa Ginoo, diha sa ilang kalisdanan. Sa ilang katalagman, giluwas niya sila. Ipahilom niya ang unos, ngadto sa usa ka mahinay nga huyuhoy. Ug ang mga balod sa kadagatan, iyang gilinaw. Salamati ang Ginoo kay ang iyang hugma walay katapusan.
Nalipay sila nga sila gilinaw. Ugidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dungkuanan. Pasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Salamati ang Ginoo, kay ang iyang hukma, walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma, walay katapusan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. Ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kagamhanang propeta, mitunga ka nato. Ug ang Dios mianhi, aron pagluwas sa iyang katawhan. Manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlogikan sa balaan nga ebanghelyo. Sumala ni San Marcos. Imayaw ikaw, O Ginoo.
Og pag-abot sa kagabhion ni adtong adlawa, miingon si Jesus kanila, manabo kita sa pikas daplin, ug sa ilang pagbiya sa panon sa katawhan, gidala nila siya sa usa ka sakayan sa mao niyang kahimtang, ug adunay ubang sakayan nga mingkuyog kaniya. Ug minghuros ang usa ka kusog nga hangin, ug ang mga balod mihapak sa sakayan, mao nga ang sakayan hapit mapuno sa tubig, ug siya atua sa ulin natulog sa higdaanan. Ug gipukaw nila siya ug miingon kaniya, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga mga lunod kita? Ug sa iyang pagmata, iyang gibadlong ang hangin, ug giingnan ang dagat. Hilom, ayaw pagsaba, ug mihunong ang hangin, ug mibanos ang dakong kalinaw. Ug miingon siya kanila, nganong mahadlokon man kamo, wala ba kamoy pagtuo? Ug napuno sila sa hilabihang kahadlok, ug nag-ingnanay sila sa usag-usa. Kinsa man kaha kini siya, nga bisan ang hangin ug ang dagat, mingtuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Palihog manglingkod. Mga igsong ni Kristo, dili ako tigmisa dinhi sa 9:30, lagsa kayo. Karong mga recent years, akong schedule sa cathedral, 8 o'clock sa buntag. Unya, akong balikon kamay, importante sa inyong obispo, the bishop, would say Mass in the cathedral, not only mga misa sa Domingo sa mga parokya, but regularly he would say Mass in the cathedral because ang iyang katedra, ang iyang katedra sa obispo, kanang lingkuranan, anya dinhi. Unya ang simbolo niya ng maong katedra, mao nga siyang nangulo, di how siya nangulo, niya particularly siya ang teacher. Kay kaniadto ang professor, mga scholar mutudlo, maglingkod, di magtindog, maglingkod siya. He would sit. So ang chair is a very important symbol sa formation ministry sa obispo. Unya, karon ingon atong Santo Papa, part sa formation sa obispo, yung trabaho, mao ang pangatong homily. Ingon na Santo Papa karon bago, last week lang, kung magwali mo, ay tasa. Kay mga tug ang mga tao. Kung sa nado ko karon kay si Monsieur Paul, niya dinhi, ang atong director sa IREF, niya na bagong pari, both. Durante 19, special mass karon, muna dugang nga nervous ko, 19 graduates of IREF, ang atong Ignatian Institute for Religious Education, IF Foundation. Very special school, institute, very special. Di kayo madung ninyo, limited mga students. Karon may graduates, 19, 2 doctoral degree graduates, nila, 19, and 18 master graduates. Master's degree, doctoral degree, 2 ka buok, 18. Unya, may director, karon si Mr. Paul, niya,
pawalihon ko bubo karon maglisod ako pag sumada mag-defense mo pila ka minutes mag-defense. So quite nervous ko karon kay ang ako nga may nga grado masters kana doctoral Spain pagyod mo na Navar nya kini bata nga pare mao ni recent theology. So mo nang sige na ko wali kay para di mataas mga igsoon na lipay ako makauban kaninyo ning Eucharistia. Akong balikon karong Domingo nindot kayo kita mga faithful labi na madomingo muanhi kita manimba kita pagpikas-pikas sa pan, the breaking of bread. At least every Sunday, the breaking of bread, pikas sa pan. That's how they called the Misa, Eucharist kaniadto. Katum naglibuti ng mga pagano, mga marites, na kung saan man at silang grupo na, nagpikas sa pan. Another name, kinsa man na sila, members sa the way, sakop na the way, particular way of life. Na kung saan sila nagpikas-pikas sa pan. Ever since, sige tag-anhi, magtapo kita pagpikas-pikas sa pan. Why? We have that in the scripture sa Bible. In the pikas sa pan, in the breaking of bread, nakaila kita kaniya. Diba? Nasa, kita na pikas sa pan, they came to know and realize that it is Jesus. Busa, importante kayo na tambong kita, maapil kita sa breaking of bread. Most importantly, because di lang kita naka-realize nga mutambong kita sa pasapan niingon si Jesus, buhata kini sa akong handumanan. Do this in memory of me. By participating, katong iyang gibilin, buhata kini sa akong handumanan. That's the Ebanghelyo, Huwebes Santo sa gabi. Because in the handumanan, makaila kita kaniya. Ang atong in memory of me, ang iyang handumanan, mao ang atong handumanan, mao ang prevalent, kanunay gyud, overarching consciousness nga siya mao nga atong Ginoo. Buhata kini sa akong handumanan ang pagpikas-pikas sa pan. This is our faith in Jesus. Now, my dear students, Mahipol alpamina Paul kay maulaw ko nimo ingon nila theology, ingon nila it's the most important thing is faith. Faith ato sa Ginoo nga matud sa gospel karon niya, faith seeking understanding. So theology is that elaboration. What the purpose? Faith seeking more understanding. Sa ato pa, theology na not connected sa faith, useless, diploma lang. Therefore, faith seeking understanding. What we get in theology is supposed to go back, help us hold dearly ang atong pagtuo sa Ginoo. Mo niingon karon sa gospel, karon sa atong pagbasa sa Saint Mark. Wala ba kamoy pagtuo? Di ba? Bagong ning hunong, may kalma ang subasko, the winds, the storm, the waves, siya. Nganong naadok ba kamo? Wala ba kamoy pagtuo? My dear scholars sa theology, pagtuo, faith, in the gospel, the original word used in Cebuano, pagtuo, in English, faith, ang Greek word is pistis. P-I-S-T-I-S, pistis. Meaning good in flesh and blood. When you use the word faith, it's like this. I have faith in you. Muloy, I have faith in you.
I have faith in you. Wa na pasabot nga, if you have faith in me, you believe that I am 5 feet 6 inches? I have faith in you, Muloy, that you believe that I was born in Bohol? I have faith in you, Muloy, that you can, I know that you can drawing? No. When you say, pistis, faith, I have faith in you, Muloy. Muloy, you can do something for me. Do something for me. Kung sa may kalabutan sa 5'6" akong height, kung sa may kalibutan og nataw ka sa Leyte, Cebu, Bulacan, sa ako But faith is, do na kay mahimo alang kanako. Faith in this business sa giyon, wala ba ko may pagtuo? Trust. Faith means we entrust our lives in Jesus. Theology would help us. Why would we trust Him? But if theology does not bring us people to that sa head, sa kasing-kasing, the whole of us, bisag dili fully understood to entrust ourselves. Jesus, I have faith in you. I trust in you. Business. That's why today is a beautiful picture ang gospel reading karon. Pero di pa tamaan na din na. But ito sa first reading, si Job, ginan sa Ginoo si Job. Job, who did that? Job, who arranged the universe? Job, who did this? Who acted like God? Meaning, ang bottom line, Job, faith na, business na, believe, trust in the Lord. Who made all this? Ingon sa St. Paul, sa second reading, the love of Christ impels us. Nagdusok ka na to do crazy things because of faith. Why? Because we have come to see Jesus nga kung musubay ta siyang style, no matter what, we can do crazy things according to the eyes of the world, mata sa kalibutan. The love of Christ impels us. Busa sa Ebanghelyo karon niingon si Jesus, manong nalisang mo? Wala ba na pagtuo? Pagtuo in its purest form. Jesus, I have faith in you. I trust you. In contrast, usa man na I have faith in you. Don't you have faith? Bagyo, mga lumos na sila, mga matay na sila. Usa, wa may pagtuo nga makarwas ako kaninyo from kamatayon. And why do we believe? Meaning, faith in Jesus, nga He can do. Faith in the Lord is faith, pagsalig nga He can do. Mauna, buhata kini sa kong hanumanan. In the Eucharist, we celebrate the death of Jesus. Death caused by all the dark forces din sa kalibutan. Crystallized, summarized sa crucifixion. Pinakagrabe. Ang pinakaraban na to, crucifixion. On the third day, ikatulo ka adlaw, gipildi niya ang kamatayon, gisugdan ang kinabuhi nga walay katapusan. My dear friends, dili na istoryahe, dili na fiction.
true hitabo gyud without much theology. God who acts. God kanunay mo protect kanato. Busa mga igsoon karong adlaw, it's ang atong pagtuo dili kana kabahin kana ubang mga butang usa ka Dios, makagawom nga Dios, the creator of the universe. Si Jesus ang anak sa Dios. Kanang tanan very important, faith seeking understanding. But unta ang tanan mo summarize, mo boil down to the kasing-kasing and understanding sa tanan, faith seeking understanding. Nga diha kang Jesus, in Jesus, I would entrust myself. Drug addiction, atong mga utang, ang asawa nga di magwanta, ay salamat na di-divorce. Tanan nga, sobra pa sa storms. Ourselves cannot handle all the storms sa kinabuhi. But only if we ride with Jesus on the same boat. And now and then ask Him, Lord, save us. Kulang among pagtuo. Pagtuo in the sense that He can save us from actual threats to our existence. Karong Dominguha, moingon ko ninyo isipin yung obispo faith. Salamat na 19 graduates nga mutaba og explain sa mga faith. Doon na ba kita panglantaw sa lakaw sa kinabuhi in a journey of life with faith that in the end sa atong kinabuhi, this faith in us, trusting in Jesus, sa dihang katapos ang ginawa, drama niya, katapos ang ginawa, when all our kwarta, achievements, tanan, it boils down na, huy, katapusan na. Building ako. Pwede na ako parituki, magwapa ko, patay malang gihapon. Paana? Murag kontrabuot. Di tama ni. Have faith in Jesus. That He will act and bring us to life everlasting. Kung ang storms, ang waves, the waves, a storm of death, last moment, as if malumos na kita, end of life, we entrust ourselves in Jesus. With Him, we cross over and receive and enjoy life everlasting that only Jesus ang makatag kanato. Yes, my dear friends, we try to understand this faith. Faith seeking understanding. Salamat kayo sa katapusan. Balik ta sa 19 graduates. Karon inyong sending forth. Nice. Ako lang hangyo. Akong challenge. May pagka-academic. Molecure ta. Tama. Special mo. Di lang mo catechist, lain po ng role, but theologians. But let us pray. Akong gamay nga challenge is pray that ang bottom line, ultima sumada sa iyong degree, inyong gunitan, and I'm happy of what you have achieved, so that you would move men and women today and adjust
what you've learned. Kaya lisod yung mga terminology na sa theology. Kung kaya na, makaupaw na. But adjust what you learn. And that's part of the skill of degree to simplify things so that si Manong, si Manang, si teacher, si policeman, si engineer, si accountant, si barangay captain, si konsihal, tricycle driver, in the end, they would be moved to say, akong isalig ang akong kinabuhi. Tanan sa akong pagkaako, diha kang Jesus. Please stand. Kitang tanan, nakato ako, Sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo, tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Palihog manglingkod. Dear friends, we shall now witness the sending forth of the graduates of EREF masteral and doctoral programs. As soon as your name is called, please stand up. Doctor of Philosophy and Theology, Lao Gideon Vincent Chiwa. Nang Lina Moy San. Master of Arts and Theology, Major in Religious Education, Bangkil Rosaida L. Bitang Francis Niña F. Buagas Mary Jane A. Capacity Vanessa Y. Jess Bobby C. Hinay Journey Joy D. Imahin Jose Maria P. Habla Magdahiren, Habla Joven is. Magdahiren Joseph Nichols O. Molina Lloyd C. Paragoso Jenly C. Himson Charis O. Racho Charina L. Saavedra Chris Alger A. Sistuso Niña R. Sugala Richel G. Tarug Zaira Rosette J. And Pidalgo Ray Mark J. These candidates for graduation have completed their theological formation and have fulfilled all the requirements necessary for graduation at the Ignatian Institute of Religious Education Foundation, Incorporated. Dear friends in Christ,
We are here to witness the commissioning of our dear brothers and sisters in the Christian way of life and teaching. They will share their time, talent, treasure, and spiritual blessings with the other members of the Christian communities in the local church of Davao and beyond. I would like to address now those who are to be commissioned during this liturgy. Upon completing your formation as Christ's stewards and evangelizers, are you willing to accept the challenge to commit yourselves generously to the service of the Church's ministry of teaching? As stewards and evangelizers, will you commit yourselves to an ongoing formation so that you can continually enlighten others according to the contemporary teaching authority of the Church? Thanks be to God that you are ready, willing, and promise to serve in accordance to the ministry of Christ's teaching. May the Lord be with you in this journey as stewards and evangelizers. We have just heard the sincere response of our brothers and sisters in the task entrusted to them. As a sign of this formal welcoming, the Archbishop shall place his hands upon them and silently invoke the Holy Spirit to strengthen and support them in their ministry. The Archbishop will now bless the candles, Bibles, and certificates.
The candle symbolizes Christ as the light of the world and the light of our hearts. The Bible symbolizes Christ as the word of life for the world and for each one of us. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. Let us pray. Heavenly Father, fountain of wisdom and love, we beg you to bless these sacred symbols, candles, Bibles, and certificates for your stewards and evangelizers. May these sacred symbols lead them to recall their positive experiences at IREF and their generous commitment, which they have just expressed during this beautiful liturgy. May this celebration inspire them to give witness to your word and continue to be light for others. We ask this through Christ our Lord. Amen. Natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan. Ikaw ang uban. Natawag mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako nadungan mo ang tingog ko sa hilo sa gihagit mo ako. Usani ako. Natawag mo na ako, pinaagi sa akong Dear Christic stewards and evangelizers, St. Paul tells us that we are children of light. May this blessed candle enlighten you to appreciate that Jesus is the light of the world and the light of your life, who has called you to your vocation. Likewise, St. Paul also taught us that faith comes from what is heard, and what is heard comes from what is preached, and what is preached comes from those who are sent. May Jesus, through the symbol of the sacred liturgy, make you realize that you have been commissioned to preach the word so that others may believe. As shepherd of this apostolic work in Europe, I send you to share and preach the love of God in this community and beyond. May the Lord be with you in this journey, and may the Almighty God bless you,
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As a sign of our warm welcome, let us give them a warm round of applause. Please all stand for the prayers of the faithful. Ang Ginoo mao ang kusog o paglaom, siya ang maghatag kanato sa kaisog sa pag-atubang sa mga kalisod sa pagpuyo og usa ka matuod nga Kristohanong kinabuhi. Puno sa pagsalig sa panabang sa Ginoo, kita moingon sa matag pangamuyo, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nga ang Dios maghatag kaniya og maayo ug maisugong mga pangulo, nga mobarog sa kamatuoran sa ebanghelyo, ug magdala sa panon ni Kristo padulong sa amahan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga magmasaligon unta sila sa mga pulong sa Ginoo, diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, inubanan sa santos nga kahadlok sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga maninguha nga magpuyo og Kristohanong kinabuhi, nga ang Ginoo manalipod kanila, ug maghatag kanila sa grasya ug kusog sa pagpadayon sa balaang pagpuyo, niining atong panahon. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga ania dinhi karon, nga dawaton unta sa Dios ang atong mga halad kaniya, ug unta magamit kini sa Ginoo, alang sa kapasayloan sa daghang mga kalag. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mipanaw na nga mga kaigsuonan, nga sila makadawat na sa kaluoy sa amahan, ug sa pagpasaylo sa ilang mga kasalanan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Langitong amahan, tuburan sa kaluoy, gugma o katarong, pamatia ang among mga pag-ampo, nga among gihalad kanimo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa imo
palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay mga mamaynangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa papangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang papaghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos nga ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanyo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon makatagay kita, ipakita ta sa usa ang timaan sa kalinaw. Ang kalinaw manaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, nakatag ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami ngana sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog ning santos nga Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin sa Sinodo, kitang tanan, nagabarug kami sa imong atubangan, O Espiritu Santo, niining among panagtigom sa imong ngalan, kay ikaw lamang ang magagiya kanamo, himuang imong puloy-anan ang among mga kasing-kasing, tudloi kami sa dalan asa kami paingon, ugon sa unamo sa pagsubay niini, huyang kami ug makasasala, ayaw itugot nga makapasiugda kami kagubot. Ayaw itugot nga ang pagkawalay alamag, magdala ka namo ngadto sa sayop nga dalan, o ang pagkadili patas, mao ang mupatigbabaw sa among binuhatan. Himua nga makita namo diha kanimo ang kahiusahan, arundungan kaming maglawig, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ug dili mahilayo, gikan sa dalan sa kamatuuran ug katarong. Kining tanan among gipangayo diha kanimo, kinsa nagalihok sa matag dapit ug takna, diha sa kahiusahan sa amahan ug sa anak, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Aduna kitay ipahigayon nga ikaduhang pagpangolekta, alang sa hinanali ug gikinahanglan nga pagpaayo sa atong kasidral. Busa, nagalaom kami sa inyong malumong suporta ug hinaot unta nga ang atong patron, San Pedro Apostol, manalipod ug mga makan ninyo ug sa inyong pamilya. Daghan kaayong salamat. Mga igsoon, ang second collection nga sige nang ginahimo alang ka na sa major repair sa labi na sa pasad sa katedral ongoing, dako-dako ka na panginahanglan. Dagang salamat sa inyong always kamagihatagon sa atong katedral. Ang mga repair din sa sanctuary, lahi ka na. Ang gigasto din gikan na sa ordinaryo nga koleksyon. Sama siya nakita karon atong gi-restore ang space din sa altar, ang marble pareha na sa salog, medyo hayag na. Atong ang likod katong may mga grooves, atong gipareha din sa puti karon. Ug labing importante, ang lingkuranan, papaninahuman, akong gigamit karon, mao ni gilingkuran, gigamit ni Pope John Paul II niya tumiyani siya sa Davao. Paghuman niya misa din sa Davao, kining maong lingkuranan gibilin ni sa Davao, ug nahimong katedra sa Davao dinhi gigamit. Dugay ginamit ni Archbishop Mabutas, unya dugay gigamit ni Archbishop Kapalya. Ato kining gitaguan, pero nahadlok ko nga kung gitaguan, makalimot kita, basi kutkuton o ilaga, mabutang tubig, magabok, akong gipagawas, ug akong nanunaan nga atong ibalik kini nga lingkuranan katida sa katedral nato tungod kay tinuod man si Archbishop Kapalya, Archbishop Mabutas gigamit, og si Saint John Paul II nagamit nini. Dili pa kini mao ang kolor kay gilisdan, atong ibalik kini. Kami ni Archbishop Julius Tonel, kami mga pari pa, familiar mi mao sila kasi mag-serve din ang mga bata pa yung pari. Musa, I can recall unsay kolor niya, ato kining ipa-refurbish sa maayo kayo nga furniture shop aron mabalik na paggamit sa atong katedral. Daghang salamat kayo sa inyong continuous support. Kabalo ko, daghang tagasdoan, pero akong ibati, kamong tanan kanunay supportive sa katedral. Ikaduha, nakadog mo, Edith, mag-graduates. Kung gusto ka mo,
katong nakabantay mo, doctoral degree, master degree, na ako naminaw karon doon lang mo ka Monsieur Paul, bisan Father Michael, o mulabay mo sa Holy Cross sa Davao College. Mangutana mo nining very good, excellent, small, selected lang ang mga students would pursue sa trabaho ng faith, seeking, understanding, very special training sa theology. Alang sa unsa, aron special kamong ministers nga motabang, pagpasabot, pag-inspire, nga kitang tanan malig-on sa atong pagtuo. Again, sa mga 19 graduates, doctoral degree and master degree, congratulations. Palihog maindog kita. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Atong daygo ng alan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong panabang ana sa ngalan sa Ginoo Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na santos nga misa, atong dadon ang kalipay ug kalinaw diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Joji Garaheda and family, Rue Mango. We thank all our mission partners in this live-streamed Mass. Alpha Gold Life Insurance Agency of True Life UK, Bernard and Rose Enriquez, Dolores and Jessica Capuyan, Dr. Mary Beth Juarez, Dr. Oscar and Joji Garaheda and family, Rue Mango Apartel and Suites, Engineer and Mrs. Franklin Hantiles and family, Engineer Ismael and Engineer Arlinda Tabihe and family, Engineer Joselito and Grace Mercado and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Explorer Davao Realty, Jade Bookstore, Antonia Diaz, Dodong, Glo Catayas and family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Roni Osnan and family, Malco and Glo Cañete and family, Mary Grace Dumandan, Montojo and Roger Montojo and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrado and Diana Divine Coco Lumber and Hardware, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family,
Mr. Nestor and Mrs. Mary Vic Galgo and family, Mr. Rene Breva, Mr. Rudy and Mrs. Jean Sobiaco and family, Mirna Duropan, Harleen Dalioson, Richel Luca, One Cycle Mile Corporation, Our Lady of Manawag Prayer Community, Davao, Our Lady of Peace, GKK, Davao Executive Homes, Panabo Mayor Honorable Jose Relampagos and Josephine Gentiles Relampagos and family, PT Coco Virgin Coconut Oil and Coffeeville Apartment Homes, Villa Carmelita Inland Resort and Hotel, Mrs. Carmelita Lictawa and family, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes, Mrs. Lorena Habay and family, MLTE Family Resort, MLTE Trading and Engineering Services, Evelyn Garcia and Son, Edmund and Marilyn Marcelo and family, Catholic Women's League of Davao, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Moses and Partners Management, Joseph, and Noah Construction.